Ang alamat ng sibuyas. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo sa Pilipinas, may isang batang babae na nagngangalang si Bia. Siya ay kilala sa kanilang baryo bilang isang mabait at mapagkawanggawang bata. Mahal siya ng mga tao dahil sa kanyang kabaitan at pagiging handa na tumulong sa iba. Mayroon siyang magandang hardin na puno ng iba't ibang halaman at bulaklak na kanyang inaalagaan araw-araw. Isang araw, dumating ang matinding tagtuyot sa kanilang lugar. Nangamatay ang mga halaman at nahirapan ang mga tao sa paghahanap ng pagkain at tubig. Labis na nalungkot si Bia sa nakikita niyang paghihirap ng kanyang mga kababaryo. Kaya't taimtim siyang nanalangin sa mga Diyos upang bigyan sila ng ulan na magliligtas sa kanyang hardin at sa kanilang baryo. Naantig ang mga Diyos sa kanyang taos-pusong panalangin at kabutihan, kaya't pinagbigyan nila ito. Nagpadala sila ng ulan sa baryo, at muling nabuhay ang mga halaman at nagalak ang mga tao. Subalit nais ng mga Diyos na bigyan si Bia ng isang espesyal na regalo bilang gantimpala sa kanyang walang katumbas na kabaitan. Ginawa nila siyang isang halamang sibuyas na noon ay bago sa kanilang baryo. Sa una, nagtaka ang mga tao sa kakaibang halaman na ito, ngunit hindi nagtagal, natuklasan nila ang kakaibang lasa at mga benepisyo ng sibuyas. Sa tuwing hinihiwa nila ang sibuyas, sila ay napapaiyak, na nagpapalala sa kanila ng kabaitan at mga luha ni Bia noong panahon ng tagtuyot. At sa gayon, naging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pagkain ang sibuyas, na sumisimbolo sa kabaitan at pagsasakripisyo ng isang batang nagngangalang si Bia. Ang alamat ng sibuyas ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng empatya at ang kapangyarihan ng taimtim na panalangin. Aral ng kwento. Ang alamat na ito ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagiging mabait at matulungin sa kapwa. Ipinapakita nito na ang taos-pusong panalangin at ang kabaitan ay may kapangyarihang makapagbigay ng tulong at kaginhawahan, hindi lamang sa sarili kundi pati na rin sa ibang tao. Ang mga luha na dala ng sibuyas ay nagpapaalala sa atin ng mga sakripisyo at kabutihan na ating dapat pahalagahan at tularan.